ko yung masaya makapagbigay ng tulong lalo na sa mga nangangailangan. Mga kakida, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyong lahat. Please subscribe, i-like and share ang ating video para maiba uli sa follow-up sa aking unang sinamahan na charity ride sa mga kasama ang Stay Humble Rider Club, Quezon City Chapter din sa Tandangsuran ng mga nakaraan. And the next video na ipapakita ko sa inyo yung pangalawang charity ride na pinamunuan sa aming founder, Lawrence Marquez. Manila to Pampanga ang binyahe natin ng motor, mga kita. Miss my first, ang pinakauna-unahan kong kasama, sumama sa isang charity ride ng mga rider natin, ang amating mga idol na mga nagmumotor, para samahan ang kanilang charity ride na pinamunuan sa aming founder, no? Na ang pinaka-main ng Stay Humble Rider Club, kasama ang iba-ibang rider club, iba-ibang chapter sa buong chapter ng Stay Humble Rider Club. Shoutout sa inyo, Paps. Maraming salamat na sa mga nakilala ko, sa mga nakasabay ko sa daan. Ito po ang video na ipapakita ko sa inyo, mga kakida. Kasama ang buong grupo ng Quezon City chapter ng Stay Humble Rider Club sa pamumuno ni President Dave, at saka sa aking mga kaibigan dyan, katropa, si Pap Ivan, si Pap Ronel, si Pap sa Arte, sa mga baguhan na kasama ko dyan. Pasensya na kayo na hindi ko kayo na isa-isa na makilala at hindi ko kayo isa-isa na kausap ang inyong mga pangalan. Pasensya na kayo. Ito po yung video natin na bumiyahe po kami from Maynila to from Maynila to San Fernando. 100 kilometers mahigit ang binahe namin, ang charity ride na ang makabinipisyo po ay isang cancer survivor, ano. So maraming salamat. So ito, excited ako, ano. So ito yung video na nakita nyo ngayon na binabiyahe namin. Dito ako nagtataka, dito ako nagulantang mga kakida, kasi doon sa ganitong ride pala, akala ko labo-labo, ibig sabihin kanya-kanyang takbo sa kalsada. Hindi pala, maganda ang pag-organize. Meron po kaming mga marshal na nag-aalalay sa amin dito, na kahit motor kami, maganda ang setup. Ayan, nakita natin si Paps Ronel Cinco na natin, isa dito sa tatlo to sila, pinamunuan ni Ivan Umbay, ang ilang chief ng marshal. So mga kakida, nakikita niyo yung sa harapan natin ang biyahe po natin sa from Maynila to Pampanga. So para maumpisahan natin ang ang pinaka-event mismo sa haba ng biyahe namin, to make it faster, forward, mga kakida. Tawag nito, napaka-enjoy, napakaganda ng kalsada, enjoy ako sa biyahe, safety ang namin. Salamat sa Panginoon na walang aberya, walang sakuna na sa daan. At tawag nito, napaka-enjoy talaga. Hanggat pagdating namin ng San Fernando, mga kakida, ito na po dumating na po kami sa Vinyo, to make forward, So para maipakita ko sa inyo yung kabuuang nangyari doon sa loob, sa mga video clips na nakikita ko, simula umpisa hanggang doon sa pag-interview ko kay founder Lawrence, ipapakita ko sa inyo, mga kida. Okay, let's go. Ito po yung nangyayari. Okay.
magbibigay sa inyo ng visual po kayo lahat. Kaya tuloy po natin ang mga nasimulan po natin para sa tayo ngayon. O, hihingan ko po kayo na tumayo po lahat at tayo po yung mananalangin po sa ating Panginoon. Hindi po dito sa Diyos. Lord, salamat po sa mapagpalang araw na ito, Panginoon. Sa buhay at lakas na ibigay mo sa bawat isa sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, na binigyan po kami ng magandang panahon, Panginoon. Hindi po naging masungit ang panahon na ito para hindi po maging magla sa aming pagtulong, Panginoon. Salamat po sa mga riders po na nandito kami, Panginoon. Ginabayan po sila sa kanilang mga daan na tinahak, Panginoon. Nawa po sa kanilang pag-uwi mamaya, Panginoon. Pakipagpas niyo po mapagpala ng mamaya ang kanilang dadaan, Panginoon. Naway makarating po silang mapayapang muli sa kanilang pamilya, Panginoon, upang mapapatuloy pa po namin ang mga lulunin at personal na buhay namin, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming kabuhayan, Panginoon. Alam po namin na marami po sa amin dito, na marami rin po ang kanyang pagsubok sa buhay, Panginoon. Marami po mga dinadalang problema, Panginoon. Subalit po, marami po sa amin, mas pinili pa rin po namin ang magbigay ng tulong sa kapwa, Panginoon. Ang binigay niyo po lakas at buhay sa aming Panginoon. Ginawa po namin ito na mas maging makabulang, Panginoon, sa pagiging riders po namin. Marami po sa aming Panginoon na minsan na-discriminate sa daan, Panginoon. Ang mga tingin po sa amin ng ibang tao ay mga kabuti at mga masasama, Panginoon. Subalit dahil po minsan, Panginoon, na huhusgan po kami, Panginoon. Hindi po nagiging lang yan upang maging mabuting tao po kami, Panginoon. Dahil alam po namin sa aming puso't isipan, Panginoon, na mayroon po kami pursong rider, Panginoon, na matulungan sa kapwa, Panginoon. Basta po ang mga pagkahanap buhay ng bawat ito sa aming Panginoon. Nang sa ganitong pagkakataon, Panginoon, mayroon po kami madadati. Hindi lang po sa personal na buhay namin, kundi po para sa layunin ng bawat isa sa aming Panginoon. Magpapalala niyo po ang bawat isa ng mga grupo na nandito ngayon. Nung ipakilala niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon. Sana po, hanggang sa dulo, magsama-sama patuloy po kami. At ipagpatuloy po ang mga nasimulan po ng bawat isa po sa amin. Nandito po ngayon sa aming harapan ang beneficiary na salpuyan po namin tinutulong ng Panginoon. Pakiamplas niyo pong mapagpala ng pamay ang kanyang karamdaman, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na walang imposible pag kayo po ang naggumawa, Panginoon. Nawa po sana sa araw nito, maghari kami, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa araw nito. Hindi po namin hinahangad na maging perfecto ang araw nito, pero alam po namin, kung kasama po namin kayo, ay kami imposible ang imposible, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. At patawag po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Lagi po sana kami babantayan at pakunaan sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Alam po namin na pagtimulan po kami ang pinagawin po ngayong buwan. Higit pa po sa aming inaasahan ang mangyayari, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, kapag parehas po takot ang aming puso, isipan, Panginoon. Ganun po ang aming katawan, Panginoon. Nananatili po ang iba po sa amin sa komplekso na meron po kami ngayon. Kung hindi po kayo magbibigay na panibagong tito sa kayo na kasalubuhay na meron kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami karagdagang lakas ng Panginoon na gagamitin sa lahat po ng hapon na darating pa sa buhay, Panginoon. Alam po namin malayo na, pero malayo pa, Panginoon. Malayo pang paglalakbay ang aming harapin, Panginoon. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na pagdating sa tuyo, Panginoon, ang lahat po ng ginagawa namin po ito, pagdating po dyan sa iyong pangriyan, ay kami po ay pagpapalain at magbubunga po ng buhay na walang hanggan na pangako niyo sa bawat isa sa aming Panginoon. Muli po, maraming salamat at patawag po sa lahat po ng aming pagkulang at pagkakasala. Lubos pong gumagalan at pupuri sa iyong banal na pangalan. Ang lahat po yung magalan po namin niligid sa tanong po pangalan ng Jesus na siya namin gatigan pagkakabigtan. Amen. So may next po, release standing po para po sa national anthem natin. Ang pambansang awang ng Pilipinas.
Steve Humble Riders Club sa pangunguna po ni Kuya Rex. Mga members po, mga officers niya, maraming salamat po. Sa mga bisita po ng mga ibang riders club, welcome po ang maraming salamat. Pakilang ka na lang dito. Pakilang siya rin naman. Yun lang po, maraming salamat po sa pagkakataon dito. Maraming salamat po rin sa Pineda sa pagpapawala ko ng ating request na nagaling po rin sa report para po sa charity na aking nagawa ngayong araw nito. Pinatawag ko rin po Okay. Sama na, harap muka.
sombrerong natira. Siguro isa pang tugtog, ibibigay natin lahat sa pinakamagaling sumayaw. Punta na lang sa gitna. No, sasayaw na lang sa gitna. Para mabigyan natin ng sombrero. Sige nga, yung kanta beto ng DJ natin. Dapat yung kanta talaga na nakakakanta. Para kumanda sila. Ikaw na po ang ating helmet. Sige. Ano po ba magandang tugtog? Oy, magsabiluan na ito.
So ito na nga, after nung picturean, sayawan, after nung pagpila namin pala para iabot ang kanya-kanya naming kakayanan sa support, sa financial support para sa ating recipient. Ito na mga kakida ay hinila ko na si Founder Lawrence Marquez para makausap sa tabi at alamin natin kung gaano na katagal, gaano na kalayo ang narating ng Stay Humble Rider Club National. So ito po si Founder Lawrence Marquez, ang kanyang salubin, ang kanyang adikain sa future na activity dito po Stay Humble Ride. Ito po, pakinggan natin mga kakida. Okay, mga ka-Stay Humble, mga kakida, mga bike addict, bike sa motor, andito si Kida Ikib sa Stay Humble Rider Club. So nasa harapan ko ngayon si ang ating founder, si Sir Lawrence Marquez. Yung nga pala. Hello. Okay, founder, ikaw na nga magsabi yung pinaka full name mo. Ayan. I'm Founder Joey Marquez. Ayan. Yeah. From Pampanga. Okay. So, founder, ang Stay Humble ba, dahil kailan lang naman ko sumama, pangalawang charity program pa lang ito nasamahan ko. Ilang taon na ang Stay Humble? Sa ngayon, pa 5 years na ang Stay Humble Riders Club. Magpa 5 years na siya. So, meron ako dati mga Riders Community Club. So, parang doon ako nakakuha ng ideya para ipagpatuloy ko dito sa... Kagaya ko may kakayahan din na gumawa ng ganitong aktibidad katulad ng pagtulong sa kapwa. Ayan, syempre parang naging goal ko na rin sa sarili ko yung masaya makapagbigay ng tulong lalo na sa mga nangangailangan. So, sa 5 years na nandito ka bilang founder, ano yung pinakamalalang sakit na natulungan natin sa Stay Humble? Ang pinakamalala yung may colon cancer. Yun po yun. Halos sa pagbibigay namin ng tulong sa kanya, nagkaroon kami ng mga one month na laging tulong sa kanya kasi nag-focus kami sa kanya. Kasi nga dahil alam namin malala na yung sakit yun, sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha na siya ng nasa lab. Tuluyan na siyang nakapagpahinga sa kanyang sakit. So yun, kahit paano naman, bago man lang siya nawala dito, nakita niya naman na ang Stay Humble ay laging nasa likod niya, hindi namin siya pinabayaan. Okay, pero founder, sino bang naging idolo mo na sa edad mong yan? Kung okay lang ba sa'yo? Sabagay, di na natin i-reveal, Kita naman dyan sa itsura mo, napakabata mo pa, kumpara sa akin na 54 years old na. Naging passion mo ang pagtulong, pagsuporta, pagbuo ng isang team sa isang community ng rider. Sino bang naging Sino bang meron ka bang naging idolo na tao na yun yung someday gusto ko rin yung ginagawa niya? Ayun, actually ako wala naman na akong naidolohan. Basta parang nagising ako isang umaga na parang bigay na lang siguro ni God na gawin ko itong goal na to. Dati kasi isa akong barumbado rin sa daan na kaskesero o ganyan. So ngayon parang walang kabuluhan yung pagiging riders. So binigyan ko siya ng twist na gawin mas makabuluhan yung pagiging riders natin. Hindi ko naman sinasabi na pag riders hindi ka tumutulong, hindi na makabuluhan. Kumbaga mas makabuluhan. Mas makabuluhan yun. Yung binibigay ni God sa atin ng buhay at malakas tayo, yun yung ginagamit ko na pangtulong sa kapwa. Okay. Sino ba yung gumawa ng idea ng pangalan na Stay Humble? Stay Humble. Actually, dahil nga dun sa mga before kong club na hindi ko na rin babanggitin. Marami kasi ako mga na-experience na hindi gusto yung sitwasyon. So ako kapag ako nagtayo, gusto ko be humble lang always. Ano man yung marating natin, yung pagiging Stay Humble, yun yung mananatili sa ating puso. At syempre, hindi lang sa ating puso, kundi gawin natin talaga. Okay. Doon ngayon sa mga nakita kong nakita kong charity na ginagawa natin sa Stay Humble founder, ano pa bang magiging plano mo sa future? Meron ka pa bang ibang plano na gagawin? Ito ba'y dito lang sa Pampanga, nakaraan sa Quezon City, sa una kong sinamahan? Ano pa ba? Ikaw, mabalak mo bang buong bansa? O tayo ba'y talaga buong bansa ang Stay Humble? Nationwide naman ang Stay Humble. Okay. FYI lang, meron tayong natayo ng simbahan sa Nueva Vizcaya na actually na-finish na pero hindi pa siya totally finishing kasi gusto namin na kami mismo yung magpipintura dun sa church na, maliit na church na naipatayo namin. Okay. Yun, isa rin sa mga plan ng Stay Humble Riders Club na kung pagpapalain tayo, isa sa gusto kong gawin ay magpatubig sa mga malalayong syudad na hirap na kumuha ng tubig.
At isa rin yung mga magbibigay ng mga school supply at mga gamit sa school, yan ganyan. At saka sa mga homeless na karapat dapat talaga na mabigyan sila ng kahit na rights lang, at ang Stay Humble ay tutulong para sa part na yun. Okay, very good, very good. So medyo halos nasabi naman mo lahat, nasabi mo na lahat, founder, no? And then tawag nito, ikaw ba'y tawag nito, sana, ang sa akin lang, wish ko lang na sana hindi ka magsawa sa pagtulong, hindi ka sana magbago, hindi ka sana, kumbaga wala nang pagbabago. Sana yung goal mo, na nandito kami sa likod mo, ikaw yung naging leader namin para tumulong sa iba. So sana pagpalain ka pa ng Diyos. And then wala naman si Roy. Ayun pa, meron pa ba tayong pasalamatan dito sa mga nakaraan? Ayun, bago pala matapos to, papasalamat pala ako ngayong event na to na dinaluhan niyo, especially sa'yo, sir, na pagdalo dito, pagsuporta. At sa mga riders community, iba-ibang group, anumang group meron kayo. So kung ano may nasimulan natin, pagpatuloy natin hanggat may gulong, tutulong. Yan. So sa mga founder, yung sa mga wala pang grupo, sa mga rider dyan na makakita dito sa vlog ko, dito sa video ko, paano ba sila makasali sa Stay Humble Rider Club? Ayun, bisitahin nyo lang po ang aming page, Stay Humble Riders Club National, at mayroong sasagot po sa inyo kung paano makasali at maka-join po sa aming activity. At hindi lang naman po ang pagtulong ang ginagawa ng Stay Humble. Siyempre meron po tayong binibigyan na kasiyahan po para sa ating sarili. Pumupunta tayo sa iba-ibang lugar para mag-rides, mag-enjoy, at siyempre para mag-iwas tayo sa stress. So after that, yung goal pa rin natin niya yung pagtulong. Okay, panawagan sa lahat ng presidente ng bawat chapter founder sa buong Pilipinas sa Stay Humble. Anong bilin mo sa lahat ng presidente ng chapter ng Stay Humble? Ayun, sa lahat ng presidente at founder ng kagaya ko, alam kong malayo na pero malayo pa. Darating ang araw, lahat naman ng ginagawa natin. Hindi tayo dito nag-iipon ng kayamanan sa taas. Nakikita ni God kung gaano tayo kabuti, at yung mga mithiin natin, hindi niya tayo pababayaan. Maraming mawala man, uusad at uusad. May darating na bago na mas deserve, at higit sa lahat, hindi tayo magsasawang magbigay ng tulong. Okay, so founder, maraming salamat sa community naming mga bike addict, sa cycling, sa personal kong pasalamat sa iyo na sana manang araw, sana mabuo natin collaboration ng bisikleta at saka motorcycle. So yan, napag-usapan na natin yan. So na pwede natin mapag-collab ang cycling tsaka motorcycle para lang din naman sa isang layunin natin. At higit sa lahat, para makilala ko kayo personal, siyempre. Ayun, Battle of the Champion. Namumblema natin ng Marshall. Baka ito na isagot ng Diyos sa lahat ng dasal ko. Ayan, ito yung founder ng Stay Humble Rider Club. Salute sa inyong lahat at ingat lagi sa biyahe nyo. Ride safe. Okay, so paano? Ang aking video dito sa namin, ang chatarite na dinaluhan ko dito sa Pampanga, kasama si founder Lawrence Marquez. Talaga naman artistahin pangbatang Quiapo. So pangsamantalang magpaalam sa inyo at pagsasabi kagaya nung pag-explore natin sa karera ng bike sa King of Pabitak. Hi, shoutout sa inyo lahat ng Kiday Cave Cycling Community. Sa pangsamantalang magpaalam sa inyo, ang buhulanong bike addict ay magsasabi, ang Diyos ay mabuti. To God be the glory. Okay. Ayan, kamera.